Diri sa versikulo 1 nagasiling, Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved and fellow laborer, and our beloved Apphia, and Archippus our fellow soldier, and to the church in thy house. Grace to you in peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God, making mention of thee always in my prayers, hearing of thy love and faith which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all his saints, or toward all saints, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Mga may kita Ginoo, salamat gid sa mga pulong nga ginbasa namon. Bye ikaw magpakamaayos ini sa amon nga pagtuon. Kag maintindihan namon Ginoo nga isa ka butang nga dapat himuon namon, among i-acknowledge namon ang butang nga maayo nga makita namon sa imo nga mga kanakang sa among mga kauturan. Napangayon namon ini nga pagpamalandong nga ikaw Ginoo maghatag sa amon sa mga butang nga para gid sa amon. Sa ngalan ni Jesus, amen. Si Apostol Pablo nagsulat sa sining sulat kag hambal diri no, siling niya prisoner of Jesus Christ. So no doubt at this time priso gihapon si Apostol Pablo dito sa Roma. Kag na-mention niya diri, and Timothy our brother. Upod niya si Timothy. Naman niyo da sa katapusan ng pasulat sa Timothy, sa 2 Timothy chapter 4, nga hambal niya sa verse number 11, niya si Lucas lang upod ko di. Dala si Mark. Kaya mapuslanon siya sa akon kag sa ministry. So bisan na priso siya, may ministry gihapon siya dito sa Roma. Anong ministry niya? Ang ministry niya siyempre ang mga pagsugid sa kalawasan sa bugay sang Dios sa tanan nga tao nga makakontak niya. Ulipon may na, o kung sundalo may na, o kung bisan sino man nga opisyal sa Roman Empire. At pili. Padayon ka mga ministry niya, hasta gid nga mautas ang ulo niya. Ay siya untat. Wala sang retirement sa likoton sang Dios. Ako nag-wonder ako sila, nga may mga pastor nga nag-retire, no? Tungod kanina, mga pastor nga nag-retire to me because they are being hired. Basta ginsuhulan ka, gin-hire ka, siyempre ma-retire ka. But if you are called by God para sa hilikoton, nga mag-retire kayo mo. Ang ni pastores, haluso na siya, makatindog sa iyaga pulungkuan. Kaya makatindog siya, nag-auya sa walker. Padayon ang ministry niya gihapon. Sa second floor sa Affinity Building, apat ka floor. Sa second floor, dito na siya, may nasakyan sa e-tri-bike. Ano, e-tri-bike? E-trike. Daw, tatlo ang ruida siya na, kag pwede man na makarga sa elevator dito sa babaw, kada Lunes, alas 11 pa lang na to, may ara siyang art class. Ang mga art na ginadrawing niya, gina-explicar niya in Bible terms. Dayon siya sa iyang liguton. Bisan man sa balay niya, arasada, sige yapon sulat niya sa article. Ang ligang adlaw, nakabato naman ko sa article sa iya. Ang topic niya mo ang sinlessness of man on earth. Ang madamo sa mga tao, claim na daw mga sinless sila. But anyway, si Pablo diri, bisan nga ara na siya sa isang kamatayan, naghulat na lamang siya, pero nagsulat gyapon siya kag napadayon sa hilikoton sang Dios, amo na gin-request niya si Timothy, you come with me. Or niya ka, you come here. Muna pa rin sa versikulo 14 sa 2 Timothy chapter 4 or sa verse number 13, I should say, the cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee. In the books, but especially departments. Ang bali sa kay Timothy, sila niya, ang akong kunob lada, ang nabilin sa Troas, dalaman, kaya malamig di sa Roma. Siguro nagtakol-takol, mga babae sa lamig da. Tiga kinanglan sing kunob.
So maintindihan mo na kung nakaagi ka sa lamig. Kag sila niya dala, kag sila niya mga libro, especially ang mga parchments, meaning ang mga sinulatan nga pulong sang Dios. Di mo na natigayo na ang lakas si Timothy dito. That's why ang mention niya di sa Philemon. Sila niya ining sulat halin sa kay Pablo kag sa kay Timothy. Nga upod na akong diri. Sinusulatan niya si Philemon. Si Philemon, of course, isa ka manggaran nga tao. Kag sulat niya diri is intercessory and pagpatunga niya sa kabuhi ni Onesimus nga sa duha na upod ni Philemon nga obviously ni si Philemon isa ka manggaran nga tao kag si Onesimus iya nga sulugoon. Pero tungod nga ay pa siya Kristo sa kabuhi niya, nakasala sa saya amo, nalagyo sa Roma. Dito sa Roma, nasugatan niya si Pablo, naluwas siya. Di karon sulatan siya. Ini nga sulat, dalo mo niya sa imong amo to. Agad to nga in behalf nakon, batunon niya ikaw, patawaron niya ikaw, batunon niya ikaw, butang ikaw sa likuton sang Dios. So muna ginihimo man, sa Diyos para sa aton. Si Ginisos among nagpatunga sa aton. Anyway, diri ang niya sa may ang point na kung diri nga makita ang ihambal ang makita diri sa verse number 4 niya, I thank my God making mention of thee always in my prayers. Pasalamat ko sa Dios nga ginamensionar ikaw of thee. Singular, aton pa, espesyalmente, ang pangambiyuan niya, si Philemon. Wala siya pangamuyo dra, siya pangamuyo ko da sa church that is in thine house. Ikaw gidya mismo, personal. Personal ang pagpangamuyo, ang ginamensyon, ang ngalan sang tao sa pagpangamuyo. Sa nabatian na kung sila niya, imong gugma, kapag tuo, ngayara sa imo, sa kay si Kristo, kag sa tanan ng mga balaan. Munang natakos na, nga ginamensyon niya. Now notice sa verse 6, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Acknowledging of every good thing. Una gida na mention ang communication of thy faith. Communication meaning ang pag-impart, ang pag-deliver sa nga mga pagtuon niya o kasang iyang pagpaangot sa iban to others. Ina-communicate niya sa iban. Makita gid nga may communication sa tunga niya kag sa mga tumuluo. Communication of thy faith, hambalida, Hindi lang kay knowledge, hindi lang kay opinion, hindi kay communicate sa kwarta, kundi faith. Ayan nga pagtuo, gina-communicate niya sa iban. Nakita sa mga tumuluo. Makita mga sa tumuluo, pagtuo isang tao. Kaya ang pagtuo hindi man na makita. Di ba? Faith is the substance of things. Ano kaya? Things we hope for. Evidence of things not seen. Hindi mo makita, pero may ebidensya. Nga may pagtuo siya. Mismo si Jesus nang hambal siya na, Sa Lucas Kapitulo 5, Jesus saw their faith. Makita ang ilang pagtuo. Ang centurion, itong kapitan ba ito, sa Italian band, nagkanto sa kaginisos, Ginoo, sila niya, ang akon, sulugoon, nano ko na ito? Nagamasakit. Tawa mo ko, centurion siya, nangagpangabay sa kay Ginisos, nabatian niya si Ginisos, nga nag-aayo sa mga Britiano. Sila niya, ayuha man siya. Sila niya Ginoo, tila katang. Hambal centurion, hindi lang. Hambal lang. Kaya sa paghambal mo lang, matuman na. Ako gani, kung mahambal ko, ara ko sa authority, mahambal ko, muna, kakatuman na. Hama kapag doon na, ng centurion. Kaya ang balang Ginisos, siya ay kukita sang pagtuo. You see, makita ang pagtuo niya. Mapakita ang pagtuo ng tao.
So ang pagtuo sang centurion diri nagresulta sang pag-ayo sang balatian sang iya nga servant. Kay nakita pagtuo niya. May zaman pa babae halin sa Kanaan nga ano nga ito mo ito? Nagapakitluoy siya kay Hesus kaya ang bata niya nga babae nagamasakit man. Ambal naman ni Hesus siling niya, babae ay may pagtuo, nag-ayo sa iya. Pagtuo naman niya. Kaya ang pagtuo natin, makita na ang aton nga faith, makita pagi sa aton nga faithfulness, kag paati sa aton nga paghigugma. Amo na hambal diri Apostol Pablo sa kay Filemon, sila niya ang pag-communicate mo sa imong nga pagtuo, epektibo. Epektibo. Kay tungod kasi niya gina-acknowledge ang maayo nga butang nga yara sa imo ngaya kay Kristo Jesus. Pagay kay Kristo Jesus ang maayo nga butang gina-acknowledge sa kabuhi sang tao. Kaya ang intensyon sa natawag naton nga kaluwasan nga bugay sa aton kabuhi nga magresulta ini sang maayo nga butang. Notice da ang phrase no, acknowledging of every good thing. Ma-acknowledge mo ang maayong butang sa isa Kristohanon. Tungod sa iyang pagtuo. Tungod sa iyang pagigugma sa Dios. Tani ko amo lang tanang Kristohanon. Masadya, malinong, mauswagon, halikuton sang Dios kung gina-acknowledge ta ang maayong butang nga makita sa Kristohanon. Pero tungod ka kita negatibo nga mga tao, mga katawhan kita nga makasasala, ang sala sang iban ang mga ato nga gina-acknowledge. Ang reklamo, ang pag-complain, ang pag-murmur, ang pag-chismis, ang pag-gossip sang sala sa iban, imbes nga i-acknowledge mo ang mayong utang, nagresulta sa malayo nga balatyagon kag division nito nga sa mga tumulo. Si Apostol Pablo sila niya gina-acknowledge gid nakon ang maayong butang nga yara sa imo. Maayong butang. Never siya nag-mention diri sang sala ni si Filemon o kung sa kapaslawan ni Filemon. If you take notice, amo na, no? Ang particular nga butang ngayon kay Kristo Jesus ang nagresulta sa kaboy ni Philemon ang mayang butang. Ano nga mga mayang butang? Well, sa verse 5, hearing of thy love and faith. Nabatian sang mga tao, nabatian sa mga tumulo dira sa church in thy house. May simbahan silang lokal sa ilang balay. Local church ni. Hindi na yung Bible Baptist kasi ba, local church, katilingban sa mga tumulong dalawa sa balay niya. Tinakita niya diri, sila niya nakita, no? Nabatian ang imong gugma kag pagtuo. Di mabatian mabla aton pagtuo pagigugma sa Ginoo. Kung mabatian ka makita ina sa aton kabuhi, i-acknowledge ta na kung makita ta sa iban. Kung makita yun na sa isi ka tao mo, sa lagad, Kristohanon, mo na i-acknowledge. Hindi pag i-acknowledge ang mga sala. Hindi ba acknowledge ang kapaslawan sang tao. Hindi pagpadakoon ang sala sang tao because love covereth all sins. Love. That's why sila niya nakita ang gugma sa imo. Hoy, sige ka, tindog da ka magpangita sa kasawayan sa mga tao sa simbahan niya. Ang gugma niya nagtabon sa ilang mga sala. Ang gugma niya mo ang nagpahipo sa baba niya, hindi sa magsigi hambal sala sa ibang tao. Ang ginahimo niya, acknowledge niya ang maayong butang ayara sa iya. Kunta niya muni himo unta to acknowledge every good thing in the believers' lives. Number 1, ang iyang gugma kapag tuo. Number 2, ang iyang sa verse number 7, for we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Nako, among kalipay, kag konsolasyon, tungod sa imong gugma. Well, ano nga? Bangoon sila niya ang bowels, no? Ang taguangkan, ang tiyan, ang dughan, nagnami, pamatyagon, na-refresh sila. Na-refresh. May mga Kristohanon ka muna, nga magkitanay ka mo, ma-refresh ka.
Sabi ka bahin mo magkaswanon nga sugatan nimo kung alaga sa Dios nga maligban ka. Ma-discourage ka, ma-hurt ka, imbes nga ma-refresh ka. Tisiling nga diri ikaw iya gingamit sa Dios nga na-refresh pagi sa imo ang mga tumulo. The bowels of the saints are refreshed. Nga kung ang isa katao lang na, isa ka membro, halimbawa, nagamasakit siya, makita lang ka, ma-refresh siya, halos magmagaan mga tiyago niya. Bis ka mainit ang lawas niya, mainit iyang ulo, nagnami pa matyago niya. Muna kung tani, ang aton kabuhi, isa ina sa mga dawag naton, i-acknowledge nga maayo nga butang, acknowledging of every good thing sa kabuhi natin. Sa kay Timothy, ginambal ini sa 1 Timothy chapter 1, sa verse 5. Ano ang bal ni Apostol Pablo diri sa 1 Timothy chapter 1, verse 5? Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned. So muna ginambal niya sa kay Timothy, nanungod sa iya namang kabuhi. Ginambal niya mga luwat sa 2 Timothy chapter 1 verse 5 sa gihapon. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Nadumdum ko ang hindi fake nga pagtuo nga yara sa imo. Nauna dito sa imo lula nga si Lois, sa imo nanay si Eunice, kag ako nagapatigid nga araman sa imo. Sa mga tumulo naman sa Thessalonica, ano naman ang hambal ni Apostol Pablo diri sa 1 Thessalonians chapter 1 verse number 3. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Isa ina kamayong butang nga i-acknowledge mo sa kabuhi sang Kristohanon. That's why ginaknowledge ni Pablo diri ang mga Kristohanon, ginaknowledge niya ang pagtuo ni Timothy. Ginaknowledge niya ang gugma nga way untap, no? Ceasing, without ceasing, remembering without ceasing, ang inyong work of faith in labor of love. Ang pagtuo nga naghikot, kang inyong labor of love. Nga nagapangabudlay ka, nga nagatulod sa imong pagigugma. Nga nagapangabudlay ka, nga wala, nagpaabot sang suhol, kay labor of love ina, muna tawag naton nga ay acknowledge mo sa kabuhi isang tao. Huwag kapangita sa material, financial nga butang, kay tungod nga iya, gugma niya ini nga pagpangabudlay. Kung may mga tao nga sina, gina-acknowledge mo na ang ilang maayong butang sa ilang kabuhi. The acknowledging of every good thing, nag-lift up ini sa katagipusoon sang mga na-discourage, kag ang pag-acknowledge sa maayong butang, will keep you from seeking a greater ministry than God wants you to have. Kung i-acknowledge natin ang maayong butang ihatag sa Diyos sa aton kabuhi, i-acknowledge natin ang maayong butang nga makita natin sa kabuhi sa aton nga mga parehas man nga mga manugpangabudlay, kag subong man sa mga Kristohanon, i-acknowledge na. Kung pag-acknowledge, napaabot na sa Diyos para sa tanan. Ginoo, salamat gid sa imong paglaygay sa amon sa imong mga pulong. Hindi kami mag-untat sa pagpangamuyo, pag-mention sa mga hinigugman namon, kag sa mga tao Ginoo nga may bahin sa among kabuhi, kag silikuton. Kay suman Ginoo, hindi kami hupot sa mga negatibo nga butang, kundi nga mangin positive kami, kag mangin maabdi kami nga mag-acknowledge ka magpasalamat sa mga maayong butang nga makita sa tagsa-tagsa mga inanak nimo kag mga lagad nimo Ginoo. Sa ngalan ni Hesus, amen.